I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Nako mga bes, mayroon tayong very good news for everybody. Napakagandang balita ito guys, for the first time in history. For sure guys, maalala po natin si Pangulong Marcos Jr. dito. Bakit? Magpapatayo po ang Pangulo ng National Forensic Institute. Actually, ngayong araw ay nagkaroon po ng groundbreaking pagpapatayuan ng buildings na yan. OMGos. For sure guys bilyon ang halaga niyan. Dahil sa mga kagamitan niyan, talagang high-tech, di ba? Mga equipment, mga machine, hindi basta-basta. Alam nyo naman ang Pangulo, di ba? Tingnan nyo guys, hindi nyo akalain, itong iniisip ni Pangulong Marcos Jr., tinutugon niya yung kakulangan ng gamit ng bansa. At least guys, no, bago siya bumaba sa 2028, may maiiwan siyang legacy. Maalala po natin si Pangulong Marcos Jr. Na siya po ang nagpatayo sa National Forensic Institute sa Pilipinas for the first time in history. Si PBBM lang talaga ang may malasakit mga kababayan sa bansang ito at sa mamayang Pilipino. At least hindi na po mahirapan ang DOJ or sino man ang kakapulisan, ano ba ang cause ng pagkamatay, ano bang sanhi, anong dahilan, malalaman ka agad because mayroon na tayong National Forensic Institute. At actually guys, ngayong araw, groundbreaking yan ng buildings. Nandyan po si DILG Secretary, pinangunahan po ni Secretary E.S. Bersamin kasi wala ang Pangulo na sa Japan, naghahanap buhay din para sa mamayang Pilipino. Alam nyo naman ang laka niya guys, encouraging sa mga famous investors sa buong kapuluan ng Japan. Naku, talaga naman Kaya si E.S. Bersamin ang inatasan. Kasama guys ang nag-iisang forensic expert natin na si Dr. Porton. Marami guys ang mga doktor na kasali sa groundbreaking. Diba, nakakatuwa yon. Ang galing-galing talaga ng Pangulo, no? Tingnan nyo kung gaano kalaki ang pagmamahal niya sa sarili niyang bansa. Yung malasakit niya, mga best. At least, no? Sabi niya nga, bago man siya bumaba sa 2020, at least mayroon siyang nagawa sa bansang ito. 'Di ba? Biro nyo guys, matagal ng panahon, wala tayong ganyan Wala tayong ganyan. Saan kayo makakita na ganyang klaseng kaisipan? Mga pangangailangan ng bansa ay natugunan niya kahit papano. Pero alam nyo guys, no, deserve niya talaga mabigyan ng another term. Pero pag binigyan ito ng Panginoon in God's will, talaga, I hope, ang prayers natin ay matugunan ng Panginoon na mabigyan si Pangulong Marcos Jr. ng another term. Kasi guys, bata pa siya sayang Kayang-kaya niya mamuno kahit 2 terms pa no? Pag itong bibigyan ng another term, ay for sure guys, 101% ay malaki ang pagbabago ng bansang ito. Totoo yun. Ngayon pa lang, pinakapangalawang fastest growth economy sa buong Southeast Asia. Ang daming mga investors na pumapasok sa atin, sa totoo lang. Ngayon, mga bes, tiyak, lalago at lalago ang ekonomiya ng bansa. Pagbibigyan pa natin, no, ng another term, I hope, no, wish ko lang, no, sa ating mahal na Diyos na pagbigyan ng Pangulo uli na mamuno. Sayang ang galing, no. So, dahil dito, mga bes, tutunghayan natin ang groundbreaking ng National Forensic Institute na yan. Oh my God. Actually, for sure yan si Dr. Porton. Baka may posisyon siya dyan if ito matatapos na. No? 'Di ba? Ako'y natutuwa talaga. Sabi ko sa inyo, abangan ng mga magagandang balita sa Marcos administration. Magugulat na lang po tayo. O 'di ba? Kudos naman kay Mr. President. Ang galing talaga ng utak niya, guys, no? Na hindi na gagawa ng mga past admin. O at least nakikita niya kung saan napupunta
ang pera ng bayan. Oh, ganoon dapat ang isang leader. 'Di ba? Na ipo-focus niya doon, ano ba ang pangangailangan ng bansa na ito? Oh, maganda na 'yan. At least hindi mahihirapan ng ating mga kapulisan, ng DOJ or anuman 'yan, para madali na malaman ano ang kinamatay. Wow, congratulations sa atin lahat mga beswa. Para kompleto detalyada guys, panoorin nyo itong balita ng PTV at yung groundbreaking ng National Forensic Institute, legacy ng Pangulong Marcos Jr. Maalala po natin siya dyan. Para kompleto detalyado, panoorin nyo guys. But before that, don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga upload videos. Eto na! Magkakaroon na ng kauna-unahang National Forensic Institute ang Pilipinas. Malaki may tutulong nito para mapaganda ang justice system ng Pilipinas sa buong mundo at mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng karumal-dumal na krimen sa bansa. Si JM Pineda sa sentro ng balita. Mag-iisang dekada na pero kulang pa rin ang sagot sa mga tanong ng mga pamilya ng biktima ng umano'y extrajudicial killings o EJK ng nakaraang administrasyon. Wala silang nagawa sa brutal na pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay. Ang isa sa mga forensic pathology sa bansa na si Dr. Raquel Fortuna na patuloy na humuhukay ng ebidensya sa mga buto ng biktima ng EJK, umaasa na magagamit sa korte ang mga makakalap niyang impormasyon dito para mapalakas ang investigasyon at paghahanap ng ebidensya sa mga hindi makatarungan pagpataya. Pinuo ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang proyektong tutulong na magamit ng bansa ang science-based investigation sa mga krimen. Sa mga susunod na taon, magkakaroon na ang Pilipinas ng National Forensic Institute na itatatag sa UP Manila. Ang mahirap kasi dati sa bansa natin, ang mga conclusions ay based on presumptions. Dito, sigurado na. Sigurado kung bakit, sigurado kung anong kinamatay, at saka sigurado yung mga scientific evidence para sa conviction or acquittal ng mga suspects natin. Ngayon na nangyari ito kaya napakalaking habang ito para sa atin. Kasama sa proyekto ang DOJ, DOH, DBM, DFA, CHED at ang Presidential Human Rights Committee. Ito rin ang magiging kauna-unahang forensic institute sa bansa at sentro ng makabagong science-based investigation. Malaking bagay ito para pagandahin pa ang justice system ng Pilipinas at daan rin ito para mabuksan ang mga katotohanan sa mga brutal na krimen. Plant the seeds for an institution that will serve the Philippines as well as advance the cause of justice worldwide. May this institute flourish and fulfill its noble mission of advancing forensic science in the service of truth, justice, and human dignity. Ayon kay Dr. Fortuna, mahigit 2 dekada rin ang itinagal ng plano bago ito maisakatuparan. Mahalaga rin anya ang suporta ng national government para mas palakihin pa ang proyekto. This is a revival of that BOR-approved Forensic Institute. We are actually aiming for something modest. We're starting with a unit, a Forensic Medicine and Related Sciences unit, because that's the easiest to set up. But the national push, this is Executive Secretary Bersamin. The idea is a National Forensics Institute. We're starting small, but this is a huge step because this is the first time that you've got the national government supporting it. Bago matapos ang termino ni Pangulong Marcos, maitatayo na ang National Forensic Institute na magiging pasilidad na makakatulong sa mga law enforcement agencies sa Pilipinas.